Good day mga boss. Habang maaga pa, itong Magnolia Pambansang Manok Templados ay naghahanda na nga po sa paparating na susunod na konferensya. Kaya nga po, tinitingnan na ang posibilidad nitong head coach na si L.A. Tenorio ang susunod nilang magiging import. At ang number one option nga po ay ibalik itong import nga ng Magnolia noong 2024 na si Jabari Bird. Opo, naaalala nyo po ba siya? Na kinapos lang po ng oras. Sayang po, sana nakapasok na ito or nakapasok sa playoffs ang Magnolia. Itong si Jabari Bird, ang height ay 6'6", isang shooting guard na kung saan huling nakapaglaro sa Taipei Pubon Braves at noong 2024 naglaro nga ito para sa Magnolia Pambansang Manok Templados. Itong si Jabari Bird, NBA draft po ito ng Boston Celtics. Opo, isa po itong NBA player na syempre dahil nga sa dinami-dami ay sinawing palad, pero hindi po ito masasabi natin pipitsugin dahil nga big time po itong player na ito. International experience po nito ay hindi po matatawaran. Nakapaglaro po ito sa China, sa Taipei at syempre sa Japan. Nakapaglaro na rin po ito. At yung pinakamabigat na credential po nito ay nakapaglaro sa NBA ng 2 taon sa ilalim ng Boston Celtics. Second round pick po ito, 56 overall noong 2017. At kayang-kaya nga po nitong ipakita ang totoo niyang kakayahan. Alam naman natin na itong si L.A. Tenorio ay kinukonsidera yung may experience nga sa PBA. Opo, experience po sa PBA nito ay maganda po, kaya hindi na po ito mag-a-adjust talaga at hindi na rin mahihirapan dahil nga po tutulungan na rin ito ni LA kung paano paraan magagamit ang kanyang mga arsenal. Kaya aabangan natin kung i-anunsyo ba agad ito ng Magnolia bago pa matapos ang Philippine Cup. Napakaganda neto na pangtapat or pang pasabayan kina Lucero, Sanggalang, Baroka at iilan pa sa mga player na po pwedeng patakbuhin at pabilisin ng Magnolia ang kanilang triangle na sistema. Samantala, lipat naman tayo dito kay Javi Diliano na kung saan ay matapos nga mai-trade ng Terra Firma sa Magnolia ay limited minutes po ang nakikita natin dito kay Javi na ibinibigay sa kanya ni L.A. Tenorio. Sa first game niya ay binigyan siya ng pagkakataon na maging first 5, pero sa iilan mga laro na ay second unit na tapos limited minutes. Hindi po natin masasabi bakit na limited minutes po ito ni L.A. Tenorio. Maganda po ang ipinapakita nitong si Javi noong nasa Terra Firma pa ito. Kaya tuloy marami po ang nagkaka-interest dito kay Javi kung hindi po gagamitin ito ni L.A. Tenorio. Ang number 1 option po ay kunin po ito ng San Miguel Bearmen. Naghahanda na po kasi ang San Miguel Bearmen ng mga batang sniper dahil nga po itong si Marcio Lassiter at Chris Ross ay hindi na po bumabata. 1 o 2 taon na lang ilalagi sa PBA at tiyak magre-retiro na po. Kaya ngayon pa lang tinitingnan na po ang posibilidad na makuha ito ng San Miguel sa Magnolia. Ang tanong na lang po, sino ang magiging kapalit? Pero walang problema po pagdating sa palitan dahil nga sister team ito. Ang tanong, sinong condit team ang kukunin ng Terra Firma rather ng Magnolia at ng San Miguel? Ito bang Pure Blend Titan or itong Terra Firma Jeep? Yan ang ating pakaabangan kung ang magiging destination ba nitong si Javi ay ang San Miguel. Komento na po sa video at pag-usapan po natin yan. Tingin nyo po ba matutuloy po ito, may bibigay ito ni L.A. Tenorio si Javi Diliano? Ganon, kulang na kulang sila ngayon ng sniper na po pwedeng kanilang sandaran pagdating sa crunch time.
Bago pa natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout po muna tayo sa ating mga solid na followers na lagi pong sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Anthony Laquialon at sa Laquialon family, Yornel Belches, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Julius Roche po. At syempre, kay Sir Ronald Gato. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Hapres PH3, Pulgoso at Bostor para po sa mga karagdagang sports balita. Ganon na rin po sa NBA at sa PBA. Kaya hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.